Well, welcome back mga kabalitaan. Nagbabalik na rin ho tayo para ho magbigay na naman ng panibagong reaksyon sa ating mga kuha ho ng mga impormasyon mula ho sa iba pang mga kasamahan ho nating vlogger o di kaya sa iba't ibang social media outlets sa mga kabalitaan. Welcome, welcome at magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa buong mundo na may mga Pilipino. Welcome ho dito sa ating Danagan Balita Reaction Video News Update. At bago ho tayo magsisimula, may mga paksa ho tayong pag-uusapan ngayon. Itong nakita niyo pong video ni Congressman Marcoleta, meron ho siya ritong paglilinaw mga kabalitan dahil may mga kumakalat na naman di umano na fake news sa patungkol ho sa kanya. At dito rin naman pakikinggan natin mga kabalitaan itong si Manong Ted ay naku po, talagang itutuloy na ho yung pag-endorso ng impeachment complaint laban ho sa ating pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte. At medyo parang may naaamoy ho tayong mangingibang bakod mga kabalitaan na ilang mga kongresista. At yun po ay ating aalamin maya-maya lamang ho mga kabalitaan. At yung pangyayari ho nakarang araw lamang ay talagang naging matagumpay ang isinagawang peace rally ho ng INC dyan sa Quirino Grandstand mga kabalitaan. At aalamin natin kung ilan talaga, baka mabanggit dito kung ilang katao talaga ang dumalo, yung head counts ho nila at kung ano pa bang mga plano hong gagawin sa INC mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, heto ang pinakapaboritong inaabangan, ang ating intro mga kabalitaan. Yung intro na nakagalit ho, na nakakainis pakinggan mga kabalitaan. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na susunod. Not it, okay. It's, there's Hindi mo today. Hindi, mukha akong bangal. Bangal. Alright, so diretso na tayo sa ating paksa mga kabalitaan. Bago pa po ang lahat, dito tayo dadako muna sa ating pinaka matikas na kongresista. At siya po ay may panawagan lamang ho sa ating lahat at siya may anunsyo. Pakinggan lamang ho natin ito kung ano ito mga kabalitaan at huwag ho kayong magpapaniwala agad sa mga kwentong barbers at kwentong mema mga kabalitaan. Dahil yan po ay nakakahawa ho. Baka pagising nyo sa umaga, problema'y almusal na naman ito mga kabalitaan. Meron pong nagkakalat ng balita na di umano'y umatras po ako sa aking kandidatura sa pagkasenador. Isang malaking kasinungalingan po yan. Sapagkat kagaya po ng nasabi ko, ngayon po ay wala ng atrasan. Ang kanila pong ginagamit ay yung balita noong nakarang eleksyon na kung saan ako'y umatras. Pero ngayon, sinabi ko na po at sasabihin ko pa uli sa inyo ngayon, wala na pong atrasan ngayon. Yan pong nagpapakalat ng balita na yan, palagay ko, ay yung mga kasamahan ng aking mga kasama na nang-agaw sa akin ng hopya. Mga salbahe talaga yan. Huwag po kayong maniniwala sa kanila. Grabe talaga, mga salbahi talaga yan sila. Sino kayang tinutukoy ni Congressman Marcoleta? Malamang dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Malamang sino ba yun ang agaw ng kanyang hopya? Malamang yun ho yung kanyang pinaparinggan ho. Salbahi talaga yung taong yan mga kabalitaan. Alright, so alamin ho natin dito kung kamusta ho mga kabalitaan ang pagdinig na karang araw. At sabi nga, naging matagumpay ho. Eto, pakinggan muna natin. Baka may development ho dito, latest update mga kabalitaan. At tagumpay nga po ang National Rally for Peace na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng bansa. At hindi naman po bigo ang Malacanang sa paniniwala na magiging mapayapa, matiwasay at makabuluhan ang nasabing pagtitipon.
May live report si Eden Santos. Eden. Ali, kahit na napagod, napuyat at nagutom, masaya pa rin ang mga dumalo sa katatapos lamang na National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Mula sa iba't Dami ibang talaga, karatig na probinsya ng Metro Manila, nagtipon-tipon sa isang lugar ang maraming tao. Yan ay sa Quirino Grandstand sa Maynila. Maayos at mapayapa ang kanilang pagdating sa venue. Simula pa lang ng umaga ng Linggo hanggang hapon nitong Lunes. Lalong naging energetic at masiglang mga tao ng simula ng entertainment program kung saan ay nagpakita ng kanilang galing at talento ang mga performer. Why are you not investing in tax liens? No, seriously. Why are you not investing Pasok pa yung into one of the ads. most Tuloy! Habang hinihintay ang pinaka-highlight ng National Rally for Peace, hindi naman natinag ng ulan at araw ang mga ito dahil nanatili pa rin sila sa kani-kanilang mga pwesto. Bandang 3:30 ng hapon ay nagsimulang magsalita ang mga speaker na nagbigay linaw sa pinakalayunin ng rally. Unang nagsalita si kapatid na Edwil Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Idiniin niya na ang National Rally for Peace ay para sa hangad na kapayapaan at pagkakaisa, hindi lang ng Iglesia ni Cristo, kundi maging ng lahat ng mamamayang Pilipino. Marami po sa ating kababayan ang nakikiisa rin sa paraang nanonood sila sa kanilang telebisyon, sa kanilang computer monitor o cellphone o anumang gadget na gamit nila. Maraming salamat po sa kanilang suporta at maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagkakaisang sumama rito. Marami pang ibang grupo, marami pang ibang samahan ng mga kababayan nating Pilipino ang kasama sa mapayapang pagtitipong ito. Kaisa po natin sila na nagsusulong ng pambansang kapayapaan at pagkakaisa. Idiniin din niya na ang inilunsad na mapayapang rally ay alinsunod sa umiiral na saligang batas. Kinumpirma naman ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa inilabas na statement nito. Anya, ginagarantiyahan ng konstitusyon ang pagsasagawa ng peaceful assembly gaya ng National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang sa Quirino Grandstand ginanap ang National Rally for Peace, kundi maging sa 12 pang venue mula Luzon, Visayas at Mindanao na ang pangunahing layunin ay suportahan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan ang isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magugunita na idiniin pa ng Pangulo na ito ay makakaabala lamang sa tunay na gawain ng gobyerno at maging ng mga mambabatas na mapabuti ang buhay ng lahat ng Pilipino. Hindi naman bigo ang Malacanang sa paniniwala na magiging mapayapa, matiwasay at makabuluhan ang National Rally for Peace sa iba't ibang lugar sa bansa. Umaasa rin si Bersamin na ang mga ipinahayag na mga opinyon ay makatutulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng bansa at maghahatid sa tunay na pagkakaisa na inaasam ng lahat. Alis sa katatapos lamang na National Rally for Peace, hindi lang malinaw kundi napakalinaw ng naging mensahe ng ating mga kababayan para sa mga namumuno sa gobyerno. Magkaisa, unahin ang kapakanan ng mga mamamayan, huwag magbangayan at iba pa. Nasa lakas ng kanilang mga sigaw dito sa Quirino Grandstand kanina ay tiyak daw na aabot ito sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Sana raw ay maunawaan ng mga pinuno ng bansa na ang ginawang National Peace Rally
sa pangunan ng Iglesia ni Cristo ay pagtulong sa pamahalaan na makita at madama ang tunay na damdamin ng mga mamamayan na nagluklok sa kanila sa pwesto. Isa rin sa naging speaker kanina ay si kapatid na Arnel Tumanan, isa rin sa ministro ng Iglesia ni Cristo, na nagsabing yung sakripisyo ng ating mga kababayan na nagtungo at nakiisa dito sa National Rally for Peace sa Quirino Grandstand ay hindi masasayang at hindi mawawalang kabuluhan dahil ito ay ambag nila sa sambayan ng Pilipino. Ali? O doon sa atin mga narinig na mga talumpati kanina ng ating mga speakers, naging malinaw syempre yung mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa, lalong-lalo na ng mga namumuno ng ating bansa. Eden, malinaw din ba na ang rally ay hindi para katigan ang sino mang opisyal? Partikular na rin itong panawagan nga na walang mararating itong pag-usad ng impeachment complaint labang sa pangalawang Pangulo. Ngunit malinaw yung mensahe at na hindi ito pagkampi o para katigan si Vice President Sara Duterte. Ali, isa yan din sa napakalinaw na mensahe ng isinagawang National Rally for Peace na wala naman tayong kinakatigan. Pero batay doon sa pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta, kung may isasampang reklamo o complaint, sana lang man lang daw ay dumaan ito o nasasalig sa ating batas at o konstitusyon, Ali. At hindi lamang isinampa dahil sa interes ng iilan. Oo. Sa pag-iikot mo dyan, narinig mo ba yung mga hinaing na mga dumalo at lumahok dyan? Na kung ano ba yung mga problema nila na dapat sanang unahin mo ng tugunan ng ating pamunuan, ng ating bansa? Yes, Ali, yan yung mga pangunahing dahilan kung bakit yung ating mga kababayan ay talaga namang nakiisa dito sa National Rally for Peace dahil kitang-kita dun sa kanilang mga bit-bit na placards yung mga ang mga problema ng ating bansa na kinakaharap lalo na nagdudulot ng lalong pagpapahirap sa buhay at kabuhayan ng ating mga mamamayan ang kanilang isinisigaw. Kaya naman nais nila na sana unahin yung pagtugon at pagresolba sa mga problemang ito sa halip na yung mga bagay na sa kanilang tingin ay talaga namang makakaabala lamang doon sa kanilang mga ginagawang trabaho sa pamahalaan, gaya na rin nung nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ano ba ang naging overall atmosphere kanina ng mga nakarinig ng mga mensahe ng speakers? Sila ay bukas? At ang pagtugon ba nila, ang reaksyon nila ay sang-ayon sila sa hindi naman palaban o galit? Ano ba ang reaksyon at atmosphere kanina ng mga reaksyon ng nakinig sa mga mensahe? Ali, sila ay pumapalakpak at sumisigaw ng pagsang-ayon sa bawat bitawang pahayag ng mga naging speaker dito sa National Rally for Peace na ginanap sa Quirino Grandstand, Ali. Okay. Maraming salamat. Eden Santos, nag-uulat live. Alright po, yun na po ang naging matagumpay na peace rally ng INC dyan sa Quirino Grandstand, mga kabalitaan. Pinapakita lang natin sa inyo dyan para at least may variety yung ating diskusyon ngayon at medyo hindi tayo magbibigay ng mataas-taas o mabahabang reaksyon patungkol sa matagumpay na rally at dito tayo itutuon natin yung ating oras at panahon dito, mga kabalitaan, dahil nga po sa sinasabing handa na yung Secretary General na i-endorso na dyan sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaint, mga kabalitaan. Para bagang hindi natinag yung mayabang kapulungan at talagang kanilang itutuloy yung impeachment complaint katatapos lamang sa peace rally ng Iglesia ni Cristo na kung saan ito ay para hindi maituloy ang impeachment na ito sa pamamagitan din ng kanilang pagsuporta sa panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kabalitaan.
Subalit dahil sa kanilang mga intensyon ay talaga bagang gugustuhin talaga nilang matanggal sa pwestong itong si Inday Sara Duterte. At may alas pa po tayo, meron pa tayo sa Senado at yun pong 103 po na mga signatures na kanilang dapat makumpleto ay medyo alanganin ho sila diyan. Subalit may plano ho at baka i-fast track ko nila ito, yung tinatawag na pabilisan ho na may endorso itong tinatawag na impeachment mga kabalitan. Yun lamang kung ito ay makakakuha ho ng lagda ng 103 signatures mula ho sa mga mambabatas natin dyan sa mayabang kapulungan kabalitaan. At tila bagang may parang mangibang bakod ho patungkol sa usapin ng impeachment complaint. So para ho maintindihan natin lahat, narito po ang panayam ni Manong Ted sa kay Secretary General ng House of Representatives, si Sir Velasco mga kabalitaan. Sec. Jen, can Pakinggan you hear ho me natin po? to. Yes, Brother Ted Pailon. Opo. Ikaw ba yan? Yes sir, thank you po. Yes, sir. Opo, Yes, salamat. Sige, Sec. Jen, nagsimula na po ang sesyon kahapon. Kumusta po so far po yung tatlong inihain na impeachment complaint? Ano na po ang disposisyon ng inyong opisina muna? Yun po, ayos na po yung tatlo, no? Anytime pwede ko na po i-transmit kay House Speaker. Ang binibigyan ko lang po ng time ngayon ay yung mga nag-request na House members na kailangan pa nila ng kaunting panahon. Di po ho ba mga kabalitaan? Ha? Para bagang delaying tactics. Kasi mga ilang linggo na yung maikling panahon na hinihingi ho nila. Pero meron ho talagang ginagawa ho ngayon yung mayabang kapulungan na talagang planong ipagpapatuloy ho itong impeachment complaint. Subalit may mga ilang mga ayon pa ni Reginald Velasco, may mga ilan pa di umanong mga kongresista na nakikiusap po na wag mo nang madaliin. Hintay-hintayin lang muna kasi may pang-apat pa pong impeachment complaint na isasampa laban sa ating pangalawang Pangulo. So ano ba talaga? Parang binibitin nyo na si Castro. Binibitin nyo na itong atong Makabayan Block. Binibitin nyo na si Akbayan Party List Boyngé. At itong Kabataan Party List, Teachers Party List mga kabalitaan. Ano ba talaga? Palagot sa kontrabayan para sa kanila? O talagang nag-iisip pa kayo diyan kung ano ho ang talagang dapat gawin na hindi ho kayo mabawasan o mababawasan ang boto nyo dahil po sa ginawang rally ho ng INC. Yun lamang po ay pagtatanong mga kabalitaan. So para pagang may mangingibang bahay na siguro nito. Kasi parang medyo ilang ho, talagang palus ho itong mga iilan nating mga mambabatas dyan sa mayabang kapulungan. At tila bagang no show at no say ho itong si Martin Romualdez. Para siguro, masaya ho siya ngayon dahil yung kalaban niyang si Tita Nene ay tinanggal na ho sa listahan bilang kanyang katunggali dyan sa Tacloban City. Baka nagbago na yung isip nito, hindi na lang siguro natin itutuloy ito, delaying tactics. Kasi nga po, pag ito ay na-endorso sa bahay mismo ni Romualdez, i-endorso niya po ito dyan sa Committee on Justice. And it takes like 60 session days po bago ito ma-finalize at i-endorso dyan sa Senado. So ngayon, ang tanong kung talagang nandyan ho sa normal process yung kanang ginagawa, ay kakayanin pa ba kaya yung 60 session days, mga kabalitaan? Medyo malabo na ho. May 10 days pa ho dyan din na para ho sa kay Martin Romualdez. And medyo malaki hong problema ngayon yung mayabang kapulungan. Dahil yung isa ho nila dyan na umaastang alaboso, itong si Saldico, ay tila bagang sinipa ho. Bigla-bigla ang sinipa ito. Palabaso ng kanyang komitiba sa pamamagitan ni Sandro Marcos na yung iba ay walang kaalam-alam na ganun pala ang mangyayari kay Saldico. At yung kanyang alibis ay nagkakasakit di umano itong si Saldico. Sana totoo yung nagkakasakit. Hindi lang yung gawa-gawa. Kasi pag natuluyan ho kayo, nagawa-gawa lang yung sakit, baka yung pera nyong naiipon sa bangko ay kukulangin pa sa pagpapagamot.
make sure totoo po yun. Huwag niyo pong gawing biro yung pakasakit-sakitan, ha? Di po ba? Medyo masakit sa tenga din kung yung tao ay na-cite in contempt or inimbitahan para dumalo sa pagdinig tapos sinasabing nagkasakit, nasa hospital tapos hindi kayo papaniwalaan kasi sinasabing drama-drama lang para hindi makadalo sa pagdinig. Itong si Zaldico, ano kayang feeling niya? Na bigla na lang siyang sinipa tapos bigla na lang din na sinasabing may sakit siya kaya ayaw na niya sa kanyang komitiba. Di po ba masakit din? Kaya parang unti-unti na ipinaparamdam sa kanila diyan sa mayabang kapulungan yung kanilang mga pinanggagawa ho. Yung kanila siguro, malay natin, surprise attack ni Sandro Marcos dahil siguro nadala na siguro si Sandro Marcos dahil nga lagi na lang involved yung kanyang tatay na baka iniisip niya yung tatay ko kawawa naman ito sa mga pinanggagawa ng mga kasamaan kong kongresista. Iniisip ng ibang tao ay may pakana lahat nito yung tatay ko na presidente ng bansa. Nakakasakit na ng damdamin yung mga ginagawa ng mga kasamahan kong kongresista. Siguro bibigyan natin ng sasampulan natin ng isa yan para manahimik na yung mga hinampak na yan dyan. Ngayon, lumabas biglang move nagmusyon itong si Sandro at biglang gulpi di gulat yung kanyang tiyuhin na si Tamba at biglang nag-suspend. Siguro kinausap, "Ba't mo ginawa mo yun sa partner ko? Yun ang susi ng lahat ng pera dito sa ating ha?" Ay nako, hirap talaga pag unti-unti nang dumadating yung karma, pinaparamdam na sa kanila. Well, anyway, titignan natin kung anong mangyayari dito sa endorsement ng impeachment o kung ito ba talaga ay matutuloy Pakinggan natin muna ito si Manong Ted. Pag-aralan yung mga 3 complaints na pinail earlier at of course they are also planning to file another complaint, no? Yun po ang tinatawag nating 4th complaint na ang gusto Dito po yung third mode na pinag-uusapan natin na SecGen. So sa pangangala po nila ng endorsement, at makakuha nga po sila ng 1/3, o 1/3 sa kabuang miyembro ng Kamara, ito po ay manifestasyon na hindi na rin po kinakailangan pang idaan sa inyo o sa tanggapan ni Speaker, kung hindi dadalhin na lang po sa plenaryo para sa kanya pong ratifikasyon. Ganun po ba yun? dadaan po sa aking opisina dahil i-verify po namin kung yung talagang nakapirma ay yung tao na yon. Okay, opo. Hindi naman mahirap yun. Magtatawagan lang kami o yung iba pupunta sa aking opisina and then sasabihin sa akin, ako yan nakapirma na yan and I am endorsing that complaint. Opo. That can take a few hours lang po. Opo. And then kapag po na-verify ninyo ang lahat ng mga lumagda doon po sa naturang impeachment complaint na ito, hindi na po ito ipapanig pa sa Speaker's Office, kung hindi idadaan na po ito sa plenaryo para po sa kaukulang pong approval, kumbaga. Opo. Okay, sige. Kasi po yung normal route po, I will transmit to the Speaker's 10 session days to refer it to the Committee on Rules, no? And then Committee on Rules, bigay po yan sa plenary. Plenary refers it to the Committee on Justice. The Justice Committee has 60 session days to decide, no? Which to recommend to the plenary, no? And then plenary, pwede yung magkaroon pa ng discussion dyan, debate, kung i-refer na yan sa Senate or yun po. So, by the time matapos po yung proseso na yun, baka kapos na po yung oras. Kasi we have only a few remaining sessions dito sa 19th Congress, no? Like ito pong from January 13 to February 7, ang ano po lang, 4 weeks po yan, 3 times 4, 12 session days. Tapos po yung pagbalik nila, June 2 to June 16, 2 linggo lang po yun, bali 6 session days. So, ang remaining na lang po, kung hindi nyo bibilangin yung kahapon, is 17 session days. Opo. So, So, kumbaga yung materiality of time, no, ay napaka-importante. SecGen, ito lang po. Theoretically po, kung sakasakali po na wala ang fourth complaint at yung third mode na iyan, meron ba kayong sa inyo, palugit sa inyong panahon to act on the 3 complaint para po sa actual na referral nito and yung disposition na po ng speaker dito po sa complaint na ito at maging sa Committee on Justice para po magkaroon ng closure itong isyong ito? Opo. Well, pwede po naman i-transmit na itong 3, no? Yun na, iniintay lang natin itong pakiusap ng ibang House members na mas magpapadali po sa impeachment complaints, no?
Ano kaya sa tingin niyo mga kabaitaan na ba't ba pinapatagal pa itong impeachment na ito, ha? Kung tutuusin sila ho ay may kapangyarihan ho talaga sila dahil nagkakaisa diyan sila mga kabalitaan. Pero ngayon ay medyo nagtuturuan na. Medyo yung iba gustong magpapahuli sa desisyon. At yung talagang decided na ho ay yung nasa Makabayan Block. Pero nakikita ho natin dito kabalitaan sa mayabang kapulungan na parang may kaba, may nararamdaman na takot, or baka nahiya na yung iba dahil alam ho naman nila talaga na itong impeachment na ito ay hindi ho para sa taong bayan. Ito po ay dahil sa kasakiman ho mga kabalitaan na gustong magiging makakuha ho ng mataas na posisyon sa gobyerno. Gagawin ho ang lahat para ho wala na ho silang kalaban na tinik sa kanilang sarili, sa kanilang karera sa politika. Kaya medyo ang iwan ko lang, ang iban parang nakapag-isip na ho dito na, oy sandali lang po ha, medyo pag-iisipan ko muna kasi yung Iglesia ni Cristo ay nakatulong ho sa boto ko. Huwag ismulin yung puwersa ho ng INC dahil itong ginagawa ho ng pag-iendorso na ika nga ni Secretary General Reginald Velasco na siya po ay handa nang i-endorso ito sa Office of the House Speaker. Now, ngayon po, nakikita naman ho natin na talagang sincero at totoo ho ang kanilang ginagawang peace rally dyan sa Quirino Grandstand upang may pagpatuloy ho ang kapayapaan at katahimikan, kaunlaran para sa ating inang bayan. Ito ay kung gagawin ay wala na ho silang ibinibigay na respeto. So ang tanong ho dyan, kung hindi nyo rirespetohin o isang tao lang talaga ang hindi rirespeto sa mga pakiusap ng ating Pangulo at ng Iglesia ni Cristo Kabalitaan, ay yung mga naan dyan, magpapadala lang ba? Wala pa ho silang sariling desisyon. Kasi nga, isipin ho natin, parating na ho ang halalan. Pakatandaan niyo po yan pag nalaman ho kung sino-sino yung mga lumagda at kung sino-sino talaga ang namumuwersa ho para ito ay ituloy yung impeachment. Nako, mag-isip-isip na ho kayo mga kabalitaan. Mag-isip-isip na ho kayo kasi sigurado ay talagang pupulutin ho kayo dyan sa kangkungan ng inyong lugar mga kabalitaan. Isipin niyo po, ito ay kapakanan ho ng mamamayang Pilipino para ho sa kinabukasan ng mga kabataan ho natin. Ang ginawa ho ng pakiusap ni Bongbong Marcos at ng Iglesia ni Cristo mga kabalitaan. Baka sa bandang huli, sa bagay, yung pagsisisi ay nasa huli talaga. Walang nauunang pagsisisi mga kabalitaan. Yung pagproseso po sa House of Representatives. Kasi po, alam niyo naman, pag nasa tinalang po yan sa Committee in Rules, pwede yung magkaroon dyan ng debate. Tapos sa plenary po, yung mga House members na kontra o pabor, may mga suggestions po yan. So, hindi ho automatic yan na pag na-repair sa plenary, tapos na po, no? And then, pag na-repair po yan sa Committee on Justice, bibigyan ho ng Committee on Justice ng pagkakataon sagutin ng mga involved, no? At saka mga witnesses po magte-testify. Kaya nga ho, they're given 60 session days. So, doon sa binilang natin, medyo kapos na po yung oras. Tapos po, pag ni-repair sa Senate yan, pinin-transmit sa Senate, they also need time to organize the impeachment court, approve the rules, di ba po? So, yun yung yun time frame na yon, parang mahirap mangyari dito sa 19th Congress, which will officially end by June 30, no? Last day ng mandate nila po ng 19th Congress. Sige po. Sir Jen, kung mamarapatin po ninyo, tama ho ba ang bilang ko dito? 105 yung 1/3 sa kasalukuyan pong members ng House? 105? Ang bilang po namin is 102 point something, so ni-round up namin po 103. Okay, sige po. Yan ho bang 103 na yan? Again, kung mamarapatin po ninyo, meron po bang ngayon bilang na? Meron na ba kayong hawak na bilang? Ilang kongresista itong nakikiusap po sa inyo na pwede po mangalap po ng 103 na lagda? Meron na bang bilang ngayon?
Well, ang nasabi ko po earlier, mga 10 to 12 silang nakikiusap sa akin. Mm. And I expect more House members to talk with me about this, no, in the coming days, no. So, yun po ang kailangan po namin pagbigyan yung Opo. yung mga House members na merong naiisip na mas magandang paraan Opo. para mapabilis po yung impeachment case. Opo. Yun hubang 10 to 12 na yan, sila hubay members ng minority or majority? Both po, both. Okay. And Both minority and majority. opo. Sir Secgen, pinag-uusapan ho ba ninyo ni Speaker ito pong naging rally ng peace rally ng INC at nananawagan nga po pareho po ni Pangulong Marcos na wag nang magkaroon ng impeachment proceedings? Hindi ho kami pa nakapag-usap tungkol dyan because alam niyo naman may session ho kami kahapon. But Parang iwas pusoy na ngayon si Tamba patungkol sa usaping peace rally. Kasi ngayon nagdadalawang isip na rin ho yan, lalo na sinipa na yung kanyang best friend na si Zaldico. Wala na hong nabalian na ho ng pakpak si Zaldico. Ay, si Zaldico, si Tamba. So parang magulo na ho yung isipan ho niya ni Tamba. Tingnan nyo, nakita nyo ba yung pagmumuka ni Speaker of the House? Ha? Nanana ba siya na malat? Tawag nito, dry na dry yung kanyang kutis, mga kabalitaan. Ewan ko ba, or dahil ba nagbakasyon sa malayo o naligo ba sa dagat dahil medyo naiba yung balat niya, parang kumukulubot na medyo dry, na hindi mo maintindihan na stress yung muka, o baka siguro pagod dahil kagagaling lang ng bakasyon. O para sigurong halo-halo na siguro nyo na galing sa bakasyon, pero tapos nung nasa bakasyon ay nag-iisip po siya, ano bang gagawin ko dito? Mananalo ba ako dito sa presidential election? Ano bang mangyayari ho dito? Baka ako yung mahanapan ng butas at mapatalsik. Kasi nga, nandiyan na yung INC at nakikita na ho nila yung mga gusot dyan sa mayabang kapulungan. Siguro ang dami siguro iniisip ngayon ni Tamba ngayon. Alam niyo po, kung totoo po yung mga sinasabi ho natin, ay nako, papunta na ho diyan, mga kabalitaan. Yung karma ba? Naaamoy na yung karma, mga kabalitaan. Tandaan niyo po, pag ito ay hindi natuloy, ay isa lang ho yung description ho natin yan. Yung ginagawa ng pakikiusap, delaying tactics po. At bakit ginawa ho yung delaying tactics? Para ho sabihin ng sambayanan, wala na kasi silang oras kaya hindi natuloy . Pero behind that, medyo yung kahihiyan na ginawa ho ng INC para sa kanila, talagang ilulunok na lang ho nila siguro yan. No? Para ho hindi mapansin na hiyang-hiya or napahiya talaga sa peace rally na iyan, mga kabalitaan. Anyways, opinion ko lang po ho yun, at yun po yung analysis ho natin dahil sa nakikita natin sa hitsura ho ni Martin Romualdez na kumukulubot na, parang tumanda ho siya bigla, at ewan ko, stress lang talaga kasi stressful yung trabaho niya, madami niyang hinaharap ngayon, problema, at kung paano niya nag-isip sa gastusin ho sa halalan, at paano niya gagastusin yung pera sa akap, paano niya ipamumudmod yung pera. Ay nako, basta pera nga naman, no? Hindi makapag-isip ng maayos. Namo-monitor naman namin, no, na sinasabi nila it's non-political daw at gusto na nila magkaisa, no. Nakikisa naman ng Congress sa call na yon, no. Pero yun nga, hindi mo maiwasan na ang House of Representatives po ay ating vanguard, no. Vanguard po yan, inelect po yan ng mamamayan. Ang mandate po niyan ay hindi lang pumasa ng batas, may oversight functions din po yan, no. Nga naman, may oversight functions so sila, at halal po yan ng taong bayan. So mas halal po ang maisip natin, yung mga senador ay buong bansa ho yung pumili ho sa kanila. Yung mga representative at kongresista, ilan naman yung boto nila. Siguro kung sila tatakbo ng senador, hindi ho mananalo, lalo na sa mga pinanggagawa ho nila. Siyempre, walang magawa. Nasa kanila yung alas, no? Hawak nila yung alas at nakakulong ho si Joker. So sila ho yung bida dyan, pabida-bida ngayon, mga kabalitaan. Yun po yung advantage ho para sa kanila. Tinitignan po nila kung tama yung, kunyari o ginagawa ng mga government officials, yung paggamit po ng kanilang pondo, kung naaayon ho yun sa batas. So yan po ang inherent powers ng House of Representatives under the principle of check and balance.
Mahirap na ho yung paniwalaan na Sir Rinald yung check and balance na yan. Kung talagang totoo ho sila, sincere sila sa check and balance na yan, ba't ho ba tinanggal ho nila nga Philippine Anti-Corrupt Commission? Ha? Itinatag ho yan ni Tatay Digong Duterte para masundan ho sa susunod na na administration dahil yung pattern ho niyan ay para ho sa mga corrupt na mga opisyal na yan ay taga-habol ho. Yun ang taga-silip. Paano ba yung check and balance dyan sa mayabang kapulungan? Sila lang din magkakasama ho dyan. Po ba? Walang direktang command ho yung ating presidente dahil wala na ho yung PACC. Sa time ni Tatay Digong Duterte, ayon pa ni Judas Cedre, pinaka-corrupt daw ko ng administrasyon ni Tatay. Grabe ko ng corruption, ha? Nako, Jod! Napakalaki mong mama, Jod, pero mag-isip ka, parang isip ka, parang hindi mo iniisip yung mga pinagsasabi mo. Bigay ka na ng halimbawa, Jod, kung corrupt yung administrasyon ni Tatay Digong Duterte. O kung ikukumpara mo sa administrasyon ho ngayon. Lalo na dyan sa inyo sa mayabang kapulungan. Hindi nyo napapansin. Nagpakabuta bingi lang ho kayo. Pikit balikat nyo lang. Ewan ko sa inyo. Kayo na lang dyan. Kaya nga ayaw ko maging politiko eh. Imbis na malinis yung palad ho natin, madudungisan ng samut-saring kadungisan. Okay, tuloy pa natin to si Manong Ted dito, mga kabalitaan. Opo. So, yun po ang inyo pong pananaw dito po sa naging National Peace Rally ng INC. Ano ho naman po kaya, kung meron man, reaksyon dito ang Kamara, ang inyong opisina, Office ni Speaker, doon sa naging survey ng SWS na mas malaki ang bilang ng mga Pilipinong pabor umano sa impeachment ni VP Sara? Yun ay hindi ka paniwala ho. Kasi yung nag-survey na yan ay kaibigan ho ni Martin at ni Saldico. Ayon ho sa post yata ni Crizit ba yun? Or ni Sausat. May post ho doon na yung nag-survey na yan, nung nag-commission sa survey na yan, ay kalapit na kaibigan ho nila dyan. Kaya ho, sabi nila, naging 41%, bumagsak daw yung, tumaas daw yung pumabor at bumagsak daw yung hindi papabor. Ay malaking kasinungalingan ho yan, mga kabalitaan. Yung survey na yan, hindi nga pumunta sa bahay yan sila para magtanong eh. Tapos tayo pang papaniwalaan pa tayo sa kanilang mga kalukuhan. O sino man sa inyo, kayo mga nanonood ngayon, may pumunta ba sa inyong lugar na nagsasurvey na ganito kung sinong papabor at hindi papabor sa impeachment? So kayo, tinanong ba kayo dyan? Sige nga, kaway-kaway nga kayo. Mag-comment nga kayo ngayon kung talagang may pumunta ba dyan sa inyong lugar para sa survey na yan? Ako nga, sarili ko, wala nga ako nakakita kahit anino nila eh. Tapos ipapalabas agad na ganito yung porsyentong nakuhang survey. Kahit ngayon ang eleksyon, si Tamba at saka si Inday Sara, hindi lang mga lahating buto ni Tamba makuha dyan. Landslide ho yan. Talagang ilalampaso, diretso inodoro ho yan, mga kabalitaan. Yung mga political strategy na paninira at saka pangliling lang ho, ay given na po yan sa atin. Understood na po yan. Kumbaga, understandable na po yan, mga kabalitaan. Understandable. So wag kami. Kasi hindi kami ngayon ipinanganak. Hindi kami ngayon ipinanganak para magpapaniwala ho sa survey na yan, mga kabalitaan. Mahiya kayo sa buti nyo. Sus, ewan ko sa inyo. Matatalino na yung mga tao. Lalo na ho yung Pilipinas, ilan ba alam nyo ba yung status census kung ilan yung porsyento yung mga Pilipino ay gumagamit na ho ng gadgets, lalo na itong mobile device. 98% po mga Pilipino na gumagamit na ngayon ng device, mga kabatan, yung mobile phones, gadgets, mga laptops at kahit ano-ano. Basta may mga social media accounts, mga kabalitaan. Just imagine, 98%. Don't tell me, sa 98%, ilan lang nakuha ni Inday Sara Duterte? Hindi nyo pa nga na-survey yung sa mga OFW natin. Tapos sasabihin nyo 41% lang ang 41% ang pabor at ilang porsyento ba yung hindi pabor? 19%. Napakalaking kasinungalingan ho yan. Hindi mo maniniwala yung taong bayan sa inyo ngayon. Hindi na talaga maniniwala ho. Tandaan nyo po, pag may eleksyon na sa pagkapangulo, makikita nyo yung pwersa ho kung sino talagang mananalo, mga kabalitaan. I think yun yung nag-encourage dito sa mga House members to talk to me and say, wait for our complaint, or wait for the
support complaint that we will endorse. Kasi kung may support na talaga ng mamamayan, nagbigay ng lakas ng loob to sa ating mga House members na talagang seryosohin itong impeachment complaint na ito. Kaya nga naghahanda ho sila para sa pang-apat na impeachment, mga kabalitaan. Alam niyo kung bakit? Dahil sa survey na ito. Ipinapamukhaw nila sa taong bayan na maraming pumapabor sa kanilang gagawing impeachment. Now, ang tanong ho dyan, nagtanong ba kayo sa INC kung pabor ba sila o hindi? Lahat na nandoon kahapon sa rally, tinanong nyo ba na kung pabor sila o hindi? Ha? Napakalaking kasinungalingan ng survey na yan, mga kabalitaan. Hindi talaga kapani-paniwala. Ipinapalabas lang ho nila para sila ay may rason. Dahil ibinibase ho nila sa survey. Huwag sa survey. Kasi pwede kahit sabihin natin yung nagkomisyon na yan, ay alam naman ho natin na kaibigan ho yan ng nasa amin, na nasa mayabang kapulungan. Dapat kung gusto nyo yung survey na totoong survey talaga, butuhan. Butuhan, as in actual na butuhan para makita ho natin yung survey nyo yung bigla na lang lalabas, may porsyento na, may ano pa diyang sinasabi, ilang numerong lumabas, kalukuhan yan. Kalukuhan ho yan. Mas maganda kung mag-survey kayo, magbabayad kayo ng mga vloggers, media, o i-hook up nyo, i-live nyo yan sa social media, tapos dyan, butuhan, yun, maniniwala tayo. Kahit Manila nga, pinagtatanong ng mga vloggers kung sino sila, saan sila. Tamba ba o tawag dito, si Inday Sara, mas pabor nga sila kay Inday Sara how much more pa kaya sa Mindanao, Visayas? Saan ba kayo nag-survey? Dito lang sa Kamaynilaan o dyan ba? Dyan lang ba sa mga barangay nyo na nabibigyan nyo ng ayuda? O baka yung survey nila, kada bigay na ayuda, sinong iboboto mo? Hindi Sara o Tamba? Gusto ka ba ng impeachment? Pak, lista agad doon. Check mo lang ha, dito yung listahan, check. Sino ka ba? Impeachment, check. Baka ganun sigurong nangyari doon, mga kabalitaan. Hindi lang natin alam ha. Ayan ay idea ko lang ho yan at yun ang pagkakaintindi natin so far. So, huwag kayong magpapaniwala, mga kabitan, sa survey niya. Talagang kalukuhan ho yan. May misleading ho yan isang misleading ho yan yung survey na yan, mga kabitan. Pagliligaw lang ho yan sa mga isipan ho ng mga inosenteng mamamayan. Lalo na yung mga walang social media accounts, ay talagang gagawin ang lahat para malinlang laho, para makuha yung simpatya ho nila. Kaya dito tayo sa totoo, yung totoo na butuhan talaga. Ba't ba i-impeach ni Sara Duterte? Ba't hindi ba makipaglaban ng patas? Idadaan sa ganyang mga bagay dahil takot sila na hindi ko talaga sila mananalo kay Inday Sara Duterte, itong si Tambaluslos. Yun po yung katotohanan, kaya ginagawa ko ngayon kasi powerful, makapangyarihan sila ngayon kasi nga nagkakaisa ho dyan. Iilan lang ho yung mga kongresista na kalyado ho ng mga Duterte at tahimik lang ho sila kasi ayaw ho nilang madamay sa ngayon. Pag bumaliktad na ho yung takip ng kaldero, ay sigurado ho, maraming iiyak dyan na kalyado ho ngayon sa administrasyon ngayon, mga kabalitaan. Opo, sige po. So Sec Jen, ito pong linggong ito will be crucial sa mga decision po na gagawin ng mga miyembro ng Kamara, considering nga po na ang inyo pong last day ng session bago po ang bakbakan sa halalan, Pebrero 7. Opo, Pebrero 7 po, yun yung last session day, no? At by practice po kasi, nag-e-end ang session, not necessarily on Friday, February 7, pero Wednesday pa lang po nag-a-adjourn na. Oo nga po. Kasi po yun din po nga ang actually schedule po ng ng plenary session, no? Monday to Wednesday. Opo. Sige po. So Wednesday only. Opo, Sec Jen, kami po yung muling tatawag dito po sa napaka-importanteng isyung pambayan na ito. Opo, anytime po. Anytime po. So ayun po, mga kabalitaan, dito po tayo nagtapos sa ating reaction video. So kayo na lang ang bahalang mag-decide sa inyong mga narinig at sa ating mga sariling opinion, komento, mga kabalitaan. Kung nais niyo pong magbigay ninyong komento, huwag kalimutan mag-comment lang ho sa baba dyan sa chat box, mga kabalitaan, at sabihin niyo po ang inyong mga sentimiento patungkol sa usapin ito kay Manong Ted, mga kabalitaan. At ako po yung nagpapasalamat na sa inyo ng marami dahil unti-unti na tayong dumadami ho. Meron na ho tayong 39,000 something subscribers. Sana abot pa ho tayo
ng 100 bago matapos ang taong ito para ho ma-celebrate ho natin sa mga kababayan nating mga Pilipinong hikahuso sa pang-araw-araw na makatulong ho tayo kahit papaano pakunti-kunti lamang ho mga kabalitan. Nandyan ho, mayroon ho tayong ikokontak na mga kahit mga kapit na bahay natin, no, na mga ibig kong sabihin yung mga kahit saang lugar ho sa ating bansa. Meron na tayo si Dennis Velasco, shout out dyan, si Jornex dyan sa United Arab Emirates o kung hindi ako nagkamali. At itong si Tubi dyan sa Cebu City mga kabitan, kasama ho si Mami Rose and Daddy Birding Tobias, no? Meron ho sila. Sino pa? Si Ann Santos, maraming salamat sa panonood na hindi ho siya nag-skip ng mga ads na pinapanood niya na sa ating mga video mga kabitan. At speaking of ads, so huwag niyo pong i-skip po yan mga kabitan. Anyways, tuloy lang ho tayo sa pag-vlog at pagbibigay ng sapat at makatotohanang impormasyon dito ho sa ating munting bahay. Dahil kung wala ho kayo, wala ho ang danagan balita mga kabalitaan. At matsalam din pala kay Miss, sino ba yung taga Hong Kong at sino ba si Michelle, sila lahat yung mga nagsuggest sa akin na gusto nilang pa-members mga kabalitaan. So hinihintay pa natin yung tamang oras panahon para pag-aralan ho, paano ho natin isi-set yung ating account ho dito sa YouTube mga kabalitaan. At wala ho tayong oras dahil tapos na ho tayo sa ating pagbibigay ng reaksyon. Sana nagustuhan nyo itong video presentation ho natin at magkita-kits na lang ho tayo sa darating na mga oras o araw sa pagbabalik ho natin dito sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Comment, like, share at huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para tayong lahat ay laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ako'y magpapaalam na po. To God be the glory. Mwah-mwah. Chup-chup. Peace out.